May mga lalaking hindi nasasaktan dahil sa rejection. Nasasaktan sila dahil sa maling pag-asa. Tahimik na umaasa. Pinapakain ng sarili ng baka busy lang siya, baka mahiyain, baka kailangan ko lang maghintay. Sa dilim ng ganitong pag-iisip, nauubos ang dignidad. Sa stoic na pananaw, ang pinakamapanganib na kasinungalingan ay yung pinapayagan mong manatili sa isip mo. Ang interes ng babae ay hindi pala isipan na kailangang hulaan. Ito'y kilos na kusang lumalabas. Kapag gusto ka, hindi ka malilito. Kapag gusto ka, may bigat ang presensya mo sa mundo niya. At kapag wala, ramdam mo rin yon, kahit pilit mong itanggi. Ang layunin ng usapang ito ay hindi para pasakitin ka, kundi para iligtas ka sa pag-aaksaya ng oras, emosyon, at lakas. Hindi ka narito para umasa. Narito ka para makita ang totoo. Una, tignan ng kilos, hindi ang salita. Ang unang hakbang para hindi umasa ay tanggapin ang isang malamig na katotohanan. Ang interes ay hindi sinasabi, ipinapakita. Sa dilim ng attraction, ang salita ay madaling manipulahin. Ang kilos, bihirang magsinungaling. Maraming babae ang marunong maging mabait nang hindi interesado. Marunong silang mag-reply, tumawa, at magpakita ng konting init. Sapat para manatili ka, kulang para umusad ka. Dito nalulugi ang lalaking umaasa. Kung interesado siya, may consistency. Hindi ka lamang nararamdaman kapag bored siya. Hindi ka lang biglang mahalaga kapag may problema siya. Ang kilos niya ay may direksyon, parang ilaw na hindi patay-sindi. May mga araw na busy, oo. Pero kahit busy, may puwang ka. Hindi mo kailangang maghabol ng paliwanag. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang presensya mo sa buhay niya. Kapag hindi interesado, mapapansin mo ang pagliit ng mundo mo sa kanya. Ikaw ang laging nag-i-initiate. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang laging naghihintay. Sa stoic na pananaw, ito ang senyales na wala sa kontrol mo ang sitwasyon. At kung wala sa kontrol mo, hindi ito dapat pag-ukulan ng emosyon. Ang katahimikan niya ay sagot. Ang pagkaantalay niya ay desisyon. Ang kalabuan niya ay malinaw na mensahe. May madilim na katotohanan dito. Minsan, pinipili ng babae ang presensya mo hindi dahil gusto ka niya, kundi dahil komportable ka. At ang lalaking pumapayag sa ganitong papel ay dahan-dahang nawawala ang respeto, una sa mata niya, pagkatapos sa sarili niya. Kaya maging tahimik, maging mapagmasid, huwag mong pilitin ang interes. Ang tunay na interes ay may bigat, may aksyon, at may tapang. Kapag wala ang mga ito, huwag mong gawing proyekto ang isang taong malinaw na hindi ka pinipili. Sa susunod na hakbang, mas lalalim pa ang dilim kung paano sinusukat ang interes kapag wala ka na sa eksena. Doon mo talaga makikita ang totoo. Pangalawa, obserbahan kung ano ang nangyayari kapag tumahimik ka. May isang pagsubok na hindi kailanmang nagsisinungaling. Ang iyong pagkawala. Hindi dramatic, hindi galit, hindi pa victim. Tumahimik ka lang. Bawasan mo ang effort. Itigil ang pag-i-initiate. Doon lalabas ang katotohanan na matagal mo nang iniiwasan. Kung interesado siya, mararamdaman niya ang kawalan mo. Hindi dahil gusto niyang habulin ka, kundi dahil may halaga ang presensya mo. May tanong na lalabas, may concern, may simpleng, "Kumusta ka?" na hindi mo hinihingi. Ang interes, kapag totoo, may instinct na magpanatili ng koneksyon. Pero kung wala, walang pagbabago. Tuloy ang mundo niya na parang hindi ka nawala. At doon ka masasaktan. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil umaasa kang mas mahalaga ka kaysa sa totoo. Sa madilim na bahagi ng Stoicism, ito ang sandali ng paggising. Hindi ka iniwan, hindi ka sinaktan,
hindi ka lang talaga kasama sa plano niya. Maraming lalaki ang bumabagsak dito. Kapag tumahimik sila at walang nangyari, bumabalik sila. Mas mahaba ang message, mas malinaw ang effort, mas mabigat ang emosyon. At sa bawat pagbabalik, lalo nilang pinapatunayan na kaya kanyang mawala ng walang kapalit. Tahimik na nawawala ang leverage, tahimik na nawawala ang dignidad. Tandaan ito, ang interes ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kahusay maghintay, kundi sa kung gaano ka kahalaga kahit wala ka. Kung kailangan mong mawala para lang mapansin, malinaw na sagot na yon. At kung hindi ka man hanapin, huwag mo nang gawing dahilan para ipilit ang sarili mo. Ang katahimikan niya ay hindi imbitasyon. Ito ay paalam na hindi sinasabing direkta. Ang lalaking marunong umatras ay hindi duwag. Siya ang lalaking ayaw maging option. At sa dilim ng katahimikan, mas malinaw mong makikita kung saan ka talaga nakatayo. Tignan kung may direksyon ang presensya mo sa buhay niya. Ang huling senyales ay mas tahimik, mas delikado, at mas totoo. May patutunguhan ka ba sa buhay niya o nandyan ka lang para punan ang espasyo? Ang interes na walang direksyon ay hindi interes, libangan lang. Kung gusto ka ng babae, may galaw ang koneksyon, may progression. Hindi kailangang mabilis, pero hindi rin paikot-ikot. May mga plasno na hindi mo pinipilit, may mga imbitasyon na kusa. May sense na hindi ka lang kausap, kasama ka. Ang oras niya ay may puwang para sa iyo, hindi tira-tira. Kapag wala siyang direksyon sa iyo, ramdam mo rin yun. Laging, tingnan natin. Laging, sa susunod na lang. Laging bukas, pero hindi kailanman dumarating. At ikaw, bilang lalaking umaasa, natututo kang maging kontento sa konting atensyon. Doon nagsisimulang mamatay ang respeto sa sarili. May madilim na katotohanan. May mga babaeng ayaw kang mawala, pero ayaw ka ring piliin. Gusto nila ang validation, hindi ang commitment. Gusto nila ang atensyon, hindi ang presensya. At kung pumapayag ka sa ganitong setup, ikaw ang unti-unting nagiging anino. Laging nariyan, pero hindi kailanman pinipili. Sa stoic na pananaw, ang direksyon ay mahalaga. Kung walang patutunguhan, huwag mong lakaran. Ang oras mo ay hindi mura. Ang emosyon mo ay hindi laruan. At ang presensya mo ay hindi dapat hinihingi. Dapat inaanyayahan. Kung matapos ang lahat ng obserbasyon at malinaw pa rin na wala kang lugar sa hinaharap niya, huwag kang magtanim ng galit. Umalis ka ng buo. Tahimik. Malinis. Dahil ang lalaking marunong umalis sa maling pinto ay ang lalaking hindi na muling magmamakaawa sa maling tao. Pang-apat, sukatin kung may inisyatiba siyang protektahan ng koneksyon. May isang senyales na bihirang pag-usapan dahil masakit itong tanggapin. Kapag may halaga ka sa isang babae, hindi niya hinahayaang masira ang koneksyon ninyo ng basta-basta. Kahit hindi pa malinaw ang lahat, may instinct siyang ayusin, linawin o ingatan ang ugnayan. Hindi kanya hinahayaang maligaw sa duda. Kung interesado siya, may effort kapag may tensyon. Kapag may hindi pagkakaintindihan, hindi kanya basta iiwan sa katahimikan. May paliwanag, may attempt. Hindi perpekto, pero may malasakit. Dahil kapag mahalaga ka, ayaw kanyang mawala sa maling dahilan. Pero kung hindi ka mahalaga, mapapansin mo ang kabaligtaran. Madaling iwan ang usapan, madaling mag-disappear, madaling gawing kasalanan mo ang lahat. Sa bawat pagkakataong hindi niya pinipiling ayusin ang koneksyon, pinapakita niya kung gaano kaliit ang halaga mo sa mundo niya. At mas masakit pa rito, kapag tinanggap mo ito ng paulit-ulit, ikaw mismo ang nagtuturo sa kanya kung paano ka tratuhin.
Sa madilim na stoic truth, hindi lahat ng tahimik ay kalmado. May katahimikang puno ng pag-iiwas. At kapag ang isang babae ay paulit-ulit na umiiwas sa responsibilidad ng koneksyon, malinaw na hindi kanya nakikita bilang bagay na dapat ingatan. Hindi ka priority. Isa ka lang sa mga pwedeng mawala. Ang lalaking may dignidad ay marunong makaramdam ng ganito. Hindi siya naghahabol ng closure. Hindi siya humihingi ng paliwanag na hindi kusang ibinibigay. Kapag nakita niyang hindi pinoprotektahan ng koneksyon, kusa siyang umaatras. Dahil ang tunay na interes ay may kasamang accountability. At kapag wala iyon, huwag mong ipilit ang presensya mo sa isang taong handang mawala ka. Panglima, pakinggan ang katahimikan ng sarili mo kapag mag-isa ka na. Ito ang huling hakbang at ang pinakamadilim. Kapag wala siya, ano ang nararamdaman mo? Kapayapaan o pagkabalisa? Ang maling interes ay palaging may kasamang anxiety. Palagi kang nag-iisip, palagi kang nag-aabang, palagi kang may kulang. At madalas, pinagtatakpan mo ito sa pangalang gusto ko lang talaga siya. Kapag tama ang tao, kahit hindi kayo magkausap, buo ka, kalma ka. Hindi ka naghihintay ng validation para maramdaman ang halaga mo. Pero kapag mali, ramdam mo ang bigat sa dibdib. Ang tahimik na takot na baka mawala siya. Ang paulit-ulit na tanong kung sapat ka ba. At doon mo dapat marinig ang sarili mo. Dahil ang emosyon mo ay hindi kalaban, babala iyon. Sa stoic na pananaw, ang loob mo ang unang nagsasabi ng katotohanan bago pa ang mundo. Kung ang presensya niya ay nagdadala ng kaguluhan, hindi iyon attraction, attachment iyon. At ang attachment ay madalas nagmumula sa kakulangan, hindi sa tunay na koneksyon. May madilim na realidad dito. Minsan alam mo na ang sagot mula pa sa simula. Pinili mo lang huwag pakinggan. Dahil mas madaling umasa kaysa tanggapin na wala. Pero ang lalaking handang makinig sa sarili niya ay lalaking handang lumaya. Kung pagkatapos ng lahat ng hakbang na ito ay malinaw na hindi siya interesado, huwag mong gawing trahedya. Gawin mo itong pagwawakas. Tahimik, walang paliwanag, walang drama. Dahil ang lalaking marunong mumili ng kapayapaan kaysa ilusyon ay lalaking hindi na muling mawawala sa maling pag-asa. Pang-anim, tingnan kung ikaw ba ay pinipili o tinatanggap lang. May malinaw na linya sa lalaking pinipili at lalaking tinatanggap lang. Kapag pinipili ka, ramdam mo ang desisyon. May kusa, may linaw, may respeto. Kapag tinatanggap ka lang, palaging may kondisyon. Nariyan ka hanggat nagbibigay ka ng oras, atensyon o emosyon, pero wala kang tunay na lugar. Kung interesado ang babae, hindi kanya inilalagay sa alanganin. Hindi kanya hinahayaang mag-isip kung saan ka lulugar. Kahit hindi pa seryoso, may direksyon ng kilos niya. Hindi kanya ginagawang pansamantalang pahinga sa pagitan ng ibang opsyon. Kapag tinatanggap ka lang, ikaw ang laging umiintindi. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang laging handang maghintay. At sa bawat okay lang na sinasabi mo kahit hindi na okay, unti-unti mong tinuturuan ang sarili mo na konti lang ang halaga mo. Ang madilim na katotohanan, may mga babaeng ayaw kang piliin pero ayaw ka ring bitawan. Hindi dahil espesyal ka, kundi dahil komportable ka. Ang lalaking may dignidad ay hindi nananatili sa ganitong papel. Kapag naramdaman niyang hindi siya pinipili, kusa siyang umaalis. Walang ingay, walang sama ng loob. Pang-7, piliin ang sarili mo kapag malinaw na ang sagot. Kapag malinaw na hindi siya interesado, ang tunay na laban ay hindi sa kanya, nasa loob mo. Sa puntong ito, may dalawang landas. Ipagpatuloy ang pag-asa o tapusin ang paghihintay. At ang mas mahirap piliin ay kadalasang ang tama.
Ang pag-alis ay hindi kahinaan, isa itong tahimik na anyo ng respeto sa sarili. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa taong hindi ka pinili. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa maling direksyon. Kapag umalis ka ng buo, pinipili mo ang kapayapaan kaysa ilusyon. May sakit sa hakbang na ito dahil binibitawan mo ang baka. Pero sa stoic na pananaw, ang pagtanggap sa katotohanan ay simula ng kalayaan. Sa sandaling tumigil ka sa paghihintay, bumabalik ang lakas mo, bumabalik ang linaw, bumabalik ang dignidad. Hindi lahat ng pag-alis ay talo. Minsan, ito ang unang panalo mo. Dahil ang lalaking marunong pumili sa sarili niya ay lalaking hindi na muling mawawala sa maling pag-asa. At kapag dumating ang tamang babae, hindi mo na kailangang nagtanong kung interesado siya. Malinaw iyon mula sa simula.